The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. The true light which enlightens everyone was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him. But the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, the one who is coming after me ranks ahead of me, because he existed before me. From his fullness we have all received grace in place of grace, because while the law was given to Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only Son, God, who is of the Father's side, has revealed him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Merry Christmas! Ayan, yan yung bati na marinig natin ng buong araw na to. Lahat na makasalubong natin, kahit di natin kilala nginingitian, binabati ng Merry Christmas. Pero hanggang bati na lang ba? Ano bang kahulugan ng Merry Christmas? Ang pagbati ng Merry Christmas ay magkakaroon lamang ng kahulugan kapag ito ay may kalakip na gawain na magpatunay na ang Pasko, ang pagsilang ni Jesus ay talagang dumating na. Anong magawain natin? Hindi lang sa araw na to, hindi lang buong Pasko, ngunit buong araw ng ating buhay. 5 gawain. Una, tumanggap at magbigay. Ngayong Pasko, walang madamot ha. Tumanggap at magbigay. Paikutin yung biyaya. Ayun naman nangyayari. Yung mga tinatanggap natin, pinamimigay din natin Yung mga pamasko sa atin, pinapamasko din natin sa iba Umiikot yung biyaya. Bakit? Bakit yung nagbibigayan pag Pasko? Ginagaya natin ng Diyos. There is gift giving because there was God giving. Ang Diyos ang unang nagbigay. Ginaya lang natin siya. Binigay ng Diyos ang kanyang sariling anak para sa atin. Diyos ang unang nagbigay. Nakikigaya lang tayo sa Diyos. Marunong magbigayan. Kaya ngayong Pasko, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos. Tinanggap natin ang anak ng Diyos. Tinanggap natin ang kabutihan ng Diyos. Ang ating tinanggap, ibibigay, ibabahagi din natin. Yan, tumanggap at magbigay. Bawal lang madamot. Pangalawa, ngayong Pasko, magsaya at magpasaya. Bawal ang killjoy. Magsaya at magpasaya.
Hindi kumpleto yung Pasko mo kapag ka ikaw lang ang nagsasaya at iba'y nalulungkot. Kahit isang tao lang na ngayong Pasko ay tunay mong napasaya, kumpleto yung Pasko mo. Ang tunay na kaligayahan, ang tunay na galak na dala ng Pasko ay maramdaman natin kapag maramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos na nasa sa atin. Kaya tayo nagsasaya sapagkat mahal na mahal ako ng Diyos. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos sa akin. At dahil ako'y mahal na mahal ng Diyos, ibabahagi ko yung pagmamahal na ito. We cannot give what we do not have. Hindi mo maaring ibigay ang anumang bagay na wala sa iyo. Kaya kang tunay kang masaya dahil naramdaman mo yung presensya ng Diyos, eto ang iyong bibigay ngayong Pasko. Magpasaya, magsaya, at magpasaya. Walang killjoy ngayong Pasko. Pangatlo, ngayong Pasko, magmahalan, huwag makipag-away. Bawal ang war freak, bawal ang palaaway. Magmahalan. Ngayong Pasko kahit napasong iba nakikipag-away sumasabang yung loob Ba't hindi kami nanalo sa Christmas contest? Hindi ko gusto yung regalong natanggap ko. Masamang loob mo. Anong silbi? Marami kang regalong natanggap, marami ka rin namang nakaaway. Hindi. Ngayong Pasko, dapat magaan yung loob mo. At kung maaari para maging kumpleto ang Pasko, wala ka ng kaaway. Marunong kang magpatawad. At ang maaari lamang magpatawad ay yung taong mababa ang loob, hindi mayabang. Kasi kapag kamayabang ka, hindi ka magpapatawad. At hindi buo yung Pasko mo kapag ka may kinikimkim ka pang galit sa loob ng puso mo. Kaya ngayong Pasko, sana magkaroon kayo ng kababaan ng kalooban. Kayo nang gumawa ng unang hakbang. Take the initiative towards the road to reconciliation. Walang mawala sa iyo kapag ikaw ang unang magpakababa at gumawa ng unang hakbang. Sa halip ay tataas pang pagtingin sa iyo. Maging buwang Pasko kapag wala ka ng kaaway at lahat kaibigan mo at mayroong tunay na pagmamahal. Ika-4, ngayong Pasko, kahit gaano kalayo narating mo, kahit saan ka nagpunta, bumalik ka sa pamilya mo. There's no place like home, and there's no people like your family. Kahit anong nangyari, kahit anong ginawa sa'yo, o kahit anong ginawa mo, bumalik ka sa pamilya mo. Totoo may mga kaibigan ka, pero ibang kaibigan Yung mga kaibigan mo, ikaw ang pumili niyan. Pero yung pamilya mo, Diyos ang pumili niyan para sa iyo. You can choose your friends, but not your family. Your friends are your gifts to yourselves, but your family is God's gift to you. At hindi yan maaaring palitan. Nag-iisa lang ang pamilya mo. Kahit gaano kalayo narating mo, kahit saan ka mapadpad, bumalik ka sa pamilya mo. Maging buo ang Pasko kapag kabuo ang pamilya. At naway sa ating pagtitipon bilang magpamilya, magkaroon ng yun bang pagpatawad, kababaan ng kalooban. Hindi naman perpekto yung pamilya natin Hindi naman anghel yung mga kapatid o magulang o mga anak natin Tao lang sila.
nagkakamali, may pagkukulang, at nagkakasala. Ngayong Pasko'y napakagandang pagkakataon upang muling buuin ang ating pamilya. Nag-iisa lang yan. Huwag mo hayaang masira at mawala ang iyong pamilya. Kahit gaano kalayo narating mo, bumalik ka sa pamilya mo. At ikalima, ngayong Pasko, magdasal, magsimba, at magpasalamat sa Diyos. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Saludo pa ko sa inyo, kayo nagsisimba ngayon. Kasi kahit na pagod, puyat, eto kayo nagsimba. Nagdadasal, nagpapasalamat sa Diyos. Kasi itong dahilan ng Pasko ang ating Panginoon na hindi sinilang sa sabsaban, sinisilang sa ating mga puso. Kaya nagpapasalamat tayo. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay naging tao upang ang tao ay maging katulad ng Diyos. Ang Diyos na nasa langit, bumaba sa lupa, naging kapiling ang tao upang ang taong nasa lupa ay makaakyat sa langit at makapiling ang Diyos. Ang Diyos na nabubuhay magpakailanman, bumaba sa lupa, nabuhay ng pansamantala sa lupa upang ang taong nabubuhay ng pansamantala sa lupa ay makaakyat sa langit at mabuhay magpakailanman. And man will live forevermore because of Christmas Day. O di ba napakadakila noon? Kaya dapat tayo magpasalamat. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ayan 5 bagay yan. Kahit isa lang doon magawa nyo. Pero mas maganda pag magawa nyo lahat. Ano yon? Ngayong Pasko, tumangkap at magbigay. Walang madamot. Ngayong Pasko, magsaya at magpasaya. Walang killjoy. Ngayong Pasko, magmahalan, huwag makipag-away. Walang war freak. Ngayong Pasko, kahit gaano kalayo narating mo, bumalik ka, umuwi ka sa pamilya mo. At ngayong Pasko, magdasal, magsimba, at magpasalamat sa Diyos. At pag magawa nyo ito, may karapatan kayong bumati ng Merry Christmas.